Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, inahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ang simula ng pangangampanya ng mga nagnanais maging lingkod ng barangay. At nakikita na natin ang mga pagmumukha ng mga chairman, chairwoman, kagawad, mga SK na kabalandra na sa ating paligid. Pero sana po ay masuri ninyo ng mabuti. Minsan, hindi nyo pa man naririnig, pero isa sa mga pagkilatis natin yung mga hilatsa ng muka. Di ba? May tinatawag tayong gano'n. Tingnan nyo ang hilatsa ng muka. No? Kung ito ba talaga ay tutulong, kung ito ba talaga ay may gagawing mabuti sa ating barangay. Kasi sa barangay level, mayroong mga kautusan. Mayroong mga ordinansa ba tawag? No? May barangay ordinances na ginagawa din para sa ikakaayos ng barangay. Sana po maging gabay din natin itong ating ebanghelyo, mga pagbasa sa araw na ito, kung saan ay talagang kinausap ng diretsahan ni Jesus ang mga namamahala, ang mga may katungkulan sa templo. Ang may mga kaalaman sa batas, sa kautusan. Ito yung mga eskriba at mga pariseyo na nitong mga nakalipas na araw ay talagang diretsahan niyang pinaalalahanan ng kanila pong mga hindi magagandang ginagawa. Para kung sakali, baka mapatino, mapagbago ang kanilang isip, pero sadyang naging matigas ang kanilang puso. Kaya sabi dito, siya ay tinuligsa na. Patuloy na tinuligsa ng mga eskriba at mga pariseyo, pinagtatatanong, sila itong mga dalubhasa sa kautusan. Pero sabi ni Jesus, kawawa kayong mga dalubhasa sa kautusan. Bakit? Yung isa sa ikinalulungkot marahil ni Jesus ay dahil inalis nila yung susi ng karunungan, ibig sabihin, hindi nila itinuturo ng tama sa mga mamamayan yung mga dapat na matutunan ng mga tao. Kung kaya,
napipigilan na silang, kumbaga, hinahadlangan na nilang makapasok ang mga tao, no, na nagnanais pumasok. Kasi nga, sa dami ng kanilang mga ipinatutupad na mga bawal ito, bawal yan, di ba? Ito yung mga eskriba at pariseo. Na ultimo nga, di ba, no, nakalipas na araw, ang sabi ay, bakit hindi nagugas ng kamay si Jesus bago kumain? Bawal yun. So mga ganong klase mga kautusan, mga bawal, na wala naman talaga sa kautusan na ibinigay ng Diyos. Kaya tuloy, lalong nagpahirap sa mga tao na sumunod. So hindi na nalaman yung pinakautos kasi ito palang mga medyo nonsense, mabababaw, ay ito yung pinagtuunan ng pansin ng mga eskriba at mga pariseo. Kaya ito, binabalik ulit na Jesus. Magiging kawawa kayo. Mga itinuturing na mga marurunong, mga may alam, pero pagdating ng araw, kawawa kayo. Kaya meron tayong responsibilidad, no? Na kung tayo man ay pagkakalooban ng katungkulan, kapangyarihan, mayroon tayong responsibilidad na tiyakin na ang bawat isa ay maging magaan, maging malinaw ang pagsunod sa kautusan, lalo tigit ang ibinigay na kautusan ng Diyos. Kasi kung sabi nga, no, kung hindi man tayo yung maging daan para makilala o mapalapit ang mga tao patungo sa Diyos, kung hindi man tayo yon, pero sana hindi rin naman tayo yung nagiging hadlang para sila ay pumasok at mapalapit sa Diyos. Itong mga nakabalandra na natin mga mukha at mga pangalan ng mga kagawad, mga chairman, chairwoman, suriin ninyo ng mabuti. Ito ba ay makakapagpatupad ng batas o ng kautusan sa barangay para mas mapalapit tayo sa isa't isa? O ito ba yung mga hahadlang para tayo po ay talagang makapag-isa o makipag-isa? Kaya sana suriin na mabuti habang kayo po ay dumadaan at nadadaanan niyo sila. Suriin na mabuti, ipagdasal para po maging karapat-dapat, o kung tutusin, wala po talagang karapat-dapat. Kung tutusin, wala po sa kanila ang karapat-dapat. Marami lang sa kanila ang nagkiklaim na sila yung karapat-dapat. Yan. Mga nagkiklaim na karapat-dapat. Pero binibigyan at bibigyan sila ng pagkakataon, pagtitiwalaan, ipagkakatiwala sa kanila. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi sa awa at grasya ng Diyos, nawa makapaglingkod sila ng karapat-dapat ayon sa Diyos. Amen.